Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lunch channel. Welcome and welcome back to our channel. So before we usually start our conversation, we are honoring our subscribers. They are now 5,762. Yes, indeed, 5,762 subscribers. And all of our subscribers are located around the world. And each continent that we have a subscriber or subscribers out there on that particular area. Thank you very much. God bless you all. Okay, so for today, and my friend, no, I almost forgot. Okay, I won't be shy in telling you that I need your subscription. So if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that we can be able to maintain and sustain this particular channel so that later on we can be able to help other people as well. Okay. Sige. Ano na tayo? Let's continue with our discussion, ano? Political insights, no? A day ago, or yeah, ano na ba ngayon? Today, yeah. Yesterday, okay, we received a news that the ano nga ba 'yun? Ano nga sorry naman. That the ano no, yung if you remember yung may case na ano no, final si Congresswoman Franz Castro ng ACT, no, Association of Concerned Teachers Party List. Okay? So yung ano na 'yon, yung case na 'yon parang grave threat, no? Kasi bakit grave threat? Dahil si dating Pangulong Duterte sa kanyang programa sa SMNI ay parang ano no, parang nagbanta siya, no? Nagbanta siya at saka ang sabi ni Franz Castro, Congresswoman Franz Castro, na siya ay parang tinatakot at saka um, yung ano banta sa kanyang buhay, no? At saka sa kanyang pamilya. Kaya siya nag-decide sila together with the Makabayan Black, ano, and plus her also, nag-file sila ng case sa Quezon City Prosecutor's Office, no? Syempre diyan sa Quezon City. Okay, tapos nung nag-file na sila, no, inimbitahan pa nga si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, no, umattend, no. Pero syempre, no, sabi nga niya, no, baka sabi niya sa isip-isip niya, no, ano kayo, kilo? Kaya hindi po siya pumunta, no? Hindi po siya pumunta doon, no? Yung mga abogado lang niya ang nag-asikaso. Okay? Now, yesterday po, as what I've said, okay, na-dismiss po yung case. Okay? So, sabi ng Quezon City Prosecutor's Office, usually, pag na-dismiss naman yan, it's either ano yan, no? Parang, ano na po yan, parang wala, no? Walang katotohanan, walang mahinang ebidensya, etc. Okay? Hindi ko alam paano nangyari yon pero siguro mahina yung mga abogado ni Franz Castro. Okay? Si Congresswoman Franz Castro. Ngayon, no? Since na-dismiss na iyon, okay? Siyempre mga abogado ito mga to, no? Alam niyo naman po mga abogado na yan. Okay? Siyempre, okay, ang tanong natin ngayon, bayan, no, kayo ang sumagot nito, no? Mag-comment kayo down below sa comment section, no? Ang ano natin ay si Duterte, babalikan kaya si Castro? Yan. Kung anong pagbalik yun, hindi natin alam, no? Pero syempre, lahat ng sinasabi nating pagbabalik ay mga ano yan, legal na paraan, hindi yan ano, no? Mga illegal na paraan. Okay. So ano kaya gagawin ni Duterte, no? Magdidemanda din kaya siya para balikan si Castro o di kaya naman no o di kaya naman talagang magiging personal crusade ni dating Pangulong Duterte na hindi naikampanya against yung ano na party list na yan yung Association of Concerned Teachers. Okay, so yun, no, hindi natin alam, no, hindi natin alam kung anong gagawin ni Pangulong Duterte. Kaya sa mga darating na araw, sa mga darating na linggo, ating abangan ito, no? Kung ano ang sasabihin ni dating Pangulong Duterte at anong gagawin ng kanyang grupo, no? Lalo na yung mga abogado niya, no? Tulad ni Sal Panelo, no? Si Panalo Panelo. Okay? Yung mga ganyang mga personalidad, no? Yeah, si Attorney Harry Roque. Ayan, hindi natin alam ano ang mga gagawin nila. Kaya abangan natin yung mga yan. No? Sige, hanggang dito lang po mga kaibigan ko.
maraming salamat po sa ating mga viewers. For the past 3 days, okay, for the past week, talagang libo-libo po ang mga viewers natin. Thank you so much, no? So kung ano naman po, no, please naman, kung nanonood ka dito sa ating mga video or videos na to, okay, please mag-subscribe naman po kayo para ang ano po natin, ang goal po natin is for us to reach 100,000 subscribers. Okay? Sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyo. Okay, sa susunod na video, mga videos. Okay. Ano nga pala, no? Ang mga opinion niyo po ay nagmamatter po sa atin. Kung napapansin niyo po, sinasagot natin yan as much as I can para naman po masagot natin, no? At saka pinapahalagahan po natin ang inyong mga opinion, no? Pero pagpasensyahan niyo na po kung hindi po natin masyadong nasasagot yung iba dahil nga po naman hindi naman tayo full-time vlogger na ito, no? Paano lang natin to para ano lang po, no? Ma-educate kayo, ako din, ma-educate, no? And then of course, tayo ay nagsasama-sama, we are one community at pag nagko-comment kayo diyan, sisiyahan na po talaga ako. Okay? Kahit yung mga hindi natin naiintindihang mga lingwa. Pero, syempre po, may mga limitation din po yan. No? Kung nagmumura na po kayo, kung talagang personal na ang inyong mga banat-banat, katulad ng personal na binabanatan nyo ako, ay hindi po yun, ano, no? Hindi po yun maganda. Yeah, what I mean yung personal is, kunwari, nagmumura-mura na kayo dyan, etc., nananakot-nakot, ay hindi po maganda yon. Okay? Sige po, ano lang po tayo, relax lang, and chill lang tayo. Maraming salamat sa inyo guys. Okay, God bless you all. Thank you so much. Bye-bye.